Kumusta mga minamahal kong ate at kuya? Tunghayan naman natin ang ikatlong bahagi ng ating sikretong istorya na pinamagatang Biyenan, ang sikreto ni Vanessa. Pero bago yan, kung gusto mo ang ganitong mga istorya o kung nais mong magbahagi ng iyong pinakanatatagong sikreto, maaari mo akong i-email. Ilalagay ko na lang sa description box. At hihingi na rin sana ako ng isang like, share at subscribe para makagawa pa ako ng mga ganitong content. Salamat kaibigan. Hanggang sa biglang may kumatok sa pintuan. Dali-dali akong tumayo at pumunta sa pintuan upang tingnan kung sino ang kumakatok. Si Leo. Nakauwi na ito. "Oh Han, nasambasa ka naman," pag-aalala ko sa aking asawa. "Oo nga maliligo lang ako para makapagbihis na din," sagot ni Leo habang giniginaw. "Pumasok ka na sa banyo at dadalhan lang kita ng damit at pamunas mo," ang sabi ko naman. "Mabuti pa nga, Han. Salamat," ang sagot nito sa akin. Nagmadali akong umakyat sa aming kwarto upang ikuha si Leo ng damit at tuwalya. Hindi ko napansin na sinundan na pala ako ng biyenan ko. Nagulat na lang ako dahil nakatayo na ito sa pintuan ng aming kwarto. "Dad, ano ginagawa mo dito? Baka makita tayo ni Leo. Ano pa isipin nun?" Pagulat kong sabi sa aking biyenan. "Bakit? Bawal ba ako pumasok sa kwarto ng anak ko?" Ang usal nito habang dahan-dahan lumalapit sa akin. "Hindi naman po, Dad. Pero baka kung anong isipin ni Leo sa atin," at sabi ko habang dahan-dahan naman akong umaatras at nasandal sa aming cabinet ng mga damit. Unti-unti ay nilalapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero di ko rin magawa na sumigaw dahil sigurado magkakagulo. Napapikit na lang ako at hinihintay ang mga susunod na mangyayari. Maya-maya ay lumapat na nga ang mga labi nito sa aking labi. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako paalis o hahayaan ko na lang ang ginagawa sa akin ng aking biyenan. Maya-maya ay tumigil na ito at nagsabi, "Oh, dalhin mo na yan kay Leo. Baka naninigas na yung salamig." Ang bulong nito sa akin. Napadilat ako at dali-daling umalis sa pagkakasandal ko sa aming cabinet at tumungo sa banyo upang iabot ang damit at pamunas ng aking asawa. Pagkaabot ko ay hindi mawala ang kabog sa aking dibdib dahil sa ginawa ng daddy ni Leo. Ano ba to? Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ko siya magawang pigilan? Ang tanong ko sa aking sarili. Pero aaminin ko, nakaramdam ako ng kakaiba nung maglapat ang mga labi namin. Hindi ko maipaliwanag kung anong pakiramdam ng mga oras na yun. Habang nasa labas ako ng banyo at hinihintay si Leo matapos sa paliligo, ay nakita ko ang aking biyenan na bumababa sa hagdan at nakatitig sa akin. Iniwas ko ang aking tingin. Binalin ko sa aming kusina. Lumapit sa akin ang daddy ni Leo at hinawakan ang aking baba at diniretso ang aking mukha. Para akong na-stuck. Hindi ako makagalaw na para bang gustong gusto ko ang mga ginagawa niya sa akin. Nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Kaagad niya ako binitawan mula sa pagkakahawak niya sa aking baba. "O Dad, bakit hindi ka pa natutulog? Nga pala, gabi na."
Tanong nito sa kanyang daddy. Hindi ako makatulog, anak. Ewan ko ba? Ganon siguro talaga pag matanda ka na. Hirap na sa pagtulog. Kaagad nitong sagot kay Leo. Naku, baka naman namimiss mo ang mami. Ikaw talaga, dad. Pwede ka naman kasi mag-asawa uli. Hindi naman ako kakontra. Pabirong sabi ni Leo. Tumigil ka nga dyan, Leo. Matanda na ako. Sino ba naman magkakagusto pa sa akin? Paggalit na sabi nito. Sus, dami dyan, dad. Mapera ka naman. Biro nito sa kanyang daddy. Ay naku anak, sapat na ang nanay mo sa akin. Sagot nito kay Leo. Habang nag-uusap ang mag-ama, ako naman ay tulala at hindi makapaniwala dahil tinatanong ko ang aking sarili kung bakit ko hinahayaan na gawin sa akin yun ng aking biyanan. Uy Han, okay ka lang? Pagtatakang tanong nito sa akin. Oo naman, sagot ko naman. Bakit parang tulala ka dyan? Masama ba pakiramdam mo? Pag-aalalang tanong ni Leo sa akin. Okay lang ako, Han. Magbihis ka na at baka magkasakit ka pa. Tara na sa kwarto para makapagpahinga ka. Wika ko habang sinulyapan ko ng tingin ang aking biyanan na sakto naman nakatingin din sa akin. Nawari mo'y nag-aabang kung may sasabihin ba ako sa aking asawa. At tumanhik na nga kami sa taas. Habang paakyat kami sa hagdan, ay nasulyapang ko nakatingin sa akin ang aking biyanan at nakangiti ito. Nawari mo'y may kahulugan. Pagdating namin sa kwarto ni Leo, kaagad kong inayos ang kama at inaya na siya para humiga. Tumabi ako sa aking asawa at inakap naman niya ako. Ilang oras pa lumipas at hindi pa din ako makatulog. Samantala, ang aking asawa ay mahimbing na sa kanyang pagtulog. Pagod na pagod siguro. Nakaramdam ako na kailangan ko ng magbanyo. Kaya bumaba ako para magbanyo. Kukuha na din sana ako ng tubig para makainom. Pagbaba ko ay sakto na wala doon ang aking biyanan at baka natutulog na. Wika ako sa aking sarili. Kaya dumiretso na ako sa banyo upang mag-CR. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto ay nakasalubong ko palabas naman ang aking biyanan. Gulat na gulat ako. Ay, Dad! Sorry, andyan ka pala. Marahan kong sambit. Oh, Iha, magbabanyo ka ba? Tanong nito sa akin. Opo, Dad. Pasensya na po. Hindi ko po alam may tao pala. Pagsusorry ko sa aking biyanan. Pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sige, pasok ka na, Iha. Malambing na sambit nito. Kaagad ko na maisinara ang pintuan ng banyo at ginawa ko ang dapat kong gawin. Pagbukas ko ng pinto ay nakatayo pa din ang aking biyanan sa gilid ng pinto ng banyo. Kaagad kong binaba ang tingin ko at babalik na sana ako sa aming kwarto nang bigla hawakan niya ako sa kamay at atakin sa loob ng banyo. Nagpupumiglas ako pero ang pinagtataka ko, bakit hindi ko magawang sumigaw? Hanggang sa tuluyan na nga niya ako nadala sa loob ng banyo at nilak niya agad ang pinto. Napasandal na lang ako sa pader at nakatitig sa kanya na nagmamakaawa. Alam kong nagugustuhan mo din ang mga ginagawa ko sa iyo, Iha. Sambit nito habang binubulong sa aking tenga. Dad, ano po bang ginagawa niyo? Mali ito. Pagmamakaawa ko sa kanya. Oo, mali, Iha. Kung sasabihin mo, makakaya mo bang sirain ang magandang relasyon namin ng anak ko? Sambit nito sa akin.
At yun naman talaga ang dahilan kung bakit hindi ko magawang magsalita sa aking asawa. Dahil silang dalawa na lang sa pamilya at ayoko ako pa ang maging dahilan para magkasira ang mag-ama. At isa pa, parang gusto ko din naman ang ginagawa ng aking biyenan. Habang nakatitig ako at hindi makapagsalita sa aking biyenan, ay naramdaman ko na lang na ang kamay nito na dumapo sa akin iniingatan. Nakapantulog ako noon na sleeveless at medyo maiksi na puti, kaya madali niya nahagilat ang aking iniingatan. Pilit kong iniipit yun para hindi niya tuluyang masakop ang aking iniingatan. Pero nakaramdam ako ng ibang pakiramdam nang matumbok nito ang aking pinaka-iniingatan. Parang may kuryenteng dumaloy sa aking buong katawan. Dahilan para ako'y mapapikit na lang. Kasabay nun ay ang tuluyan ng naisagawa ng aking biyenan ang kanyang nais. Sumusunod ako sa mga galaw niya. Namalayan ko na lang na alipin na ako ng aking biyenan at tuluyang makagawa ng kasalanan. Dad, pakibilisan mo na lang. Baka magising si Leo. Ang huli kong nasambit. Oo, saglit lang to, iha. Agad naman itong sagot. At nangyari na nga ang hindi dapat mangyari sa amin ng aking biyenan. Pwede naman ako sumigaw ng mga oras na yun. Pero bakit naglalaban sa akin na huwag na at pabayaan na lang na gawin ni biyenan ang gusto niya? Aaminin ko, mas nakaramdam ako ng langit ng mga oras na yun kesa pag kami ni Leo ang gumagawa nun. Pagkatapos namin ay dali-dali ako makyat sa aming kwarto at nakita kong tulog na tulog pa din ng aking asawa. Nakahinga ako ng maluwag at agad akong tumabi sa aking asawa at humiga. Hindi mawala sa isip ko ang nangyari sa amin ng aking biyenan. Di ko lubos maisip na papayag ako at magpapaubaya sa gusto niya. Lumipas ang magdamag at hindi na talaga ako dinalaw ng antok. Magdamag kong iniisip ang aking nagawang kasalanan at ang malala sa tatay pa mismo ng aking magiging asawa. Hindi ko na malayan, paumaga na pala. Naramdaman kong kumikilos na si Leo at dumilat ang mata. Oh Han, bakit gising ka na? Tanong nito sa akin. Maaga talaga ako nagigising, Han. Palusot ko naman. Ganun ba? Tara, at mag-almusal na tayo. May ka-meeting uli ako ngayon. Baka kasi ibigay niya yung bahay na ipapatayo ni Mr. Valdez. Yung na-meet ko kagabi. Pagpapaalam nito sa akin. Bahagya ako natigilan. Pero may halong ngiti sa aking mga labi. Ano ba itong iniisip ko? Mali ito. Mali. Sigaw ko sa aking sarili. Pagkatapos namin kumain na agahan, ay agad naligo at nagbihis na si Leo upang puntahan ang kanyang ka-meeting na si Mr. Valdez. Alis na ako, Hana. Baka gabihin ako kung inaanto ka na. Mauna ka na matulog. Kakatok na lang ako, okay? Pamamaalam nito sa akin. Okay, Han. Ingat ka, ha. I love you. Tugon ko naman kay Leo. At umalis na nga si Leo. Hinatid ko siya hanggang sa gate at pumasok na ako sa bahay upang maglinis at magluto naman para sa pananghalian. Pinagbasdang ko ang paligid, pati sa garden, pero hindi ko makita ang aking biyenan. Siguro nasa kwarto pa, natutulog at napuyat. Wika ko sa aking sarili na may halong ngiti sa aking labi. Dumiretso ako sa aming kusina upang unahin linisin ang lababo.
Habang pinupunasan ko ang aming lamesa, biglang may humawak sa aking bewang. Ang daddy ni Leo. Aalis sana ako sa pagkakahawak niya. Pero bigla niya ako niyakap mula sa aking likuran. Napakalakas niya. Hindi ko magawang alisin ang pagkakayakap niya sa akin. Good morning. Kumain ka na ba, Iha? Tanong nito sa akin habang nakaakap mula sa aking likuran. Dad, mali ito. Tigilan natin ito. Mahal ko si Leo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Di naman kita inaagaw, Iha. Huwag mo na ipagkait sa akin ito. Matagal-tagal na din nang huli ako makatikim ng ganito. Buhay pa ang mami ni Leo. Kaya sana, huwag mo na ipagkait at itago na lang natin to. Besides, alam ko naman ang gusto mo din nangyari kagabi. Pabulong na sabi nito sa akin. Nakaramdam naman ako ng awa sa aking biyanan. At totoo nga naman na nagustuhan ko ang nangyari sa amin. Sige, Dad. Pero last na, ha? Natatakot ako, baka mahuli tayo ni Leo, Dad. At sabi ko sa kanya, Sure, Iha. Magaling ako magtago ng sikreto. Kaagad na sagot nito. Hinatak niya ako papunta sa kanyang kwarto. Kaagad sinarado ang pintuan at dahan-dahan niya akong pinahiga sa malambot niyang kama. Napapikit na lang ako at inaantay ang mga susunod na mangyayari. Inumpisahan niya akong halikan sa aking labi. Pababa. At namalayan ko na lang na sumasang-ayon ako sa kanyang kagustuhan. Hanggang sa sumabog na ang aming mga pawis dahil sa tindi ng bakbakan. Nangyari na naman nga ang isang kasalanan na di ko lubos maisip na magagawa ko sa aking pinakamamahal na asawa. Pagkatapos ulit ng aming mainit na tagpo, ay kagad na ako nagbihis at dumiretso sa palikuran upang maligo. After nun, hindi na nasundan pa kasi biglaan ng balik namin sa Maynila ng aking asawa at hindi na muli pa kami nakauwi sa bahay ng aking biyanan. Isa yung karanasan na kahit kailan, hindi ko malilimutan at kahit hanggang ngayon ay hindi ito alam ng aking asawa.